Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo ng bawat tahanan, ipunla, una sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahaki ng daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan na kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, tinggi ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin, at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna sumandali. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Huling linggo ng taong liturhiko A. Ang ginawa sa mga tao, ginawa rin kay Kristo. Ngayong huling linggo ng taong liturhiko, nagpupugay tayo kay Jesucristo bilang Hari ng sanlibutan at ating Hari. Natitipon tayo upang ipagdiwang di lamang kanyang tagumpay at kalwalhatian, kundi ang kanya ring katarungan. Isinasaad sa Ebanghelyo ngayon na ibabatay niya bilang hukom ng lahat ng tao ang kanyang kapasyahan sa kung paano natin pinakitunguhan ang ating kapwa. Sa katunayan, itinuturing niyang sa kanya ginawa ang anumang ginawa natin sa ating kapwa. Sa dakilang kapistahan ni Kristong Hari, pinasasalamatan din natin ang Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. Sa taong liturhikong ito na malapit ng magwakas, nagpapasalamat tayo lalo na sa napakarami niyang ipinagkaloob na biyayang espiritual. Nawa, ang Eucharistia na ito ngayon ay maging isang awit ng pagpupugay at pasasalamat kay Jesus, ang tanging Hari ng ating mga puso. Gayon din, isang pagpapatibay ng ating katapatan sa Kanya. Magsitayo po ang lahat at simulan na natin ang banal na pagdiriwang. Purihin
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati at papuri kay Jesus, ang Hari ng Sanlibutan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nagagalak sa pagdiriwang ng solemnidad ng Kristong Hari ng Sanlibutan. Inialay ko rin ang misang ito bilang pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng bukasyon sa aking pagdiriwang ng 10 taon sa pagkapari ngayong araw. Inaalala ko rin ang mga taong naging bahagi ng aking bukasyon simula nung ako'y pumasok ng seminaryo hanggang ngayon. Gayon din ang intensyon ng aking mga kasamang pare nung kami ay naordinahan, lalong-lalo na para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Padre Joseph. Sa pag-uumpisa ng ating banal na pagdiriwang, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na Eucharistia. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan
Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipnan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat malimit na nagpabaya ang mga pinuno ng Israel sa pag-aalaga sa mga taong itinuring ng Diyos na kanyang kawan. Siya ay nagpasya gaya ng isinasaad sa maikling sipi para ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinanap ng pastol ang kanyang tupa na nawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay, papalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kanilang pagkain. Sa inyo ang aking kawan, ito ang sinasabi ko sa inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y paghihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ninyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at manahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ipinaalala sa atin ni San Pablo ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang bukod tanging unang ani ng kaluwalhatiang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong karapat-dapat. Ang maluwalhating pag-aaning ito ay magaganap sa wakas ng panahon, kung kailan ialay ni Kristo ang kanyang kaharian sa Diyos Ama. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon.
ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusan mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglalagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain, dumarating sa ngalan ng Panginoon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa."
At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Let us now witness the commissioning of the new officers and members of the Vocation Ministry and the pastoral care for children and vulnerable adults. Our work is to bring the light of Christ to our parish. This work now passes to others. I now invite those who have been chosen to serve our community as new officers and members of the Vocation Ministry to come forward. I now invite those who have been chosen to serve our community as new officers and members of the pastoral care for children and vulnerable adults to come forward. Each of you has been called from this parish community to serve as officers and members of these new ministries. Do you accept the responsibilities that we place on you? We Yes, do. we do. Oh, wala kayong Viber. Di kayo nag-usap anong sasagot. Sige po, ulitin po natin. Each of you has been called from this parish community to serve as officers and members of these new ministries. Do you accept the responsibilities that we place on you? We We do. do. Yun. Will you strive to be more like Christ so that you will be better able to serve His people? We will. May God bless and sustain you in the work you have been taken on your ministry. Be a beacon of light in the life of the church. Christ is the light of the world. Your task is to walk in the light of Christ and to share it with others. And may this candle remind you of your mission to let the light of Christ shine out for all to see. Let your light shine before all. We are grateful for the trust you are placing in us and accept this ministry within our community. We pledge ourselves to serve you with joy, love, and enthusiasm. We will work to help build the life of the Christian community in our parish and diocese. We ask for your prayerful support, encouragement, and insights as we commit to ourselves to serve in this ministry.
Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Happy Fiesta. Ngayon po ay solemnidad ng Kristong Hari ng Sanlibutan. At nagkataon din na anibersaryo ko sa aking ordinasyon sa pagkapari. 10 taon na pala. Kaya nga, habang naghahanda para sa pagdiriwang ng aking anibersaryo, napag-isipan kong lumayo muna pansamantala, maglakad-lakad at umihip ng sariwang hangin. Kasi minsan, mas maganda ang mapag-isa, magnilay, kumustay ng sarili sa gitna ng maraming hamon sa buhay. Nung ako po ay 8 taong gulang, kapag prosesyon ng Santisimo Sacramento, wala po akong isang simpleng dasal lang po ang tangi kong hiling sa Panginoon. Isang simpleng dasal na sana sa pag-ikot ng Santisimo Sacramento ni Kristong Hari, ako'y kanyang lingunin at kawayan man lamang. Subalit, yung isang simpleng dalangin, yung simpleng kahilingan, ito'y ipinagkaloob niya sapagkat ako'y kanyang tinawag, hinipo ang aking mga kahinaan at ipinatong ang kanyang mga kamay sa aking ulo at hinirang maging lingkod ng kanyang sambayanan. Napakalaking biyaya ito na ipinagkaloob sa akin ni Kristong Hari. Kaya naman, ang tugon ko dito ay habang buhay na pasasalamat sa kanyang kabutihang loob, habag at awa sa akin, na kanyang ipinapamalas sa araw-araw sa aking buhay. 10 taon na ang lumipas, subalit damang-dama ko pa rin na ako'y patuloy na pinaglilingkuran ng Panginoon. Damang-dama ko pa rin na ako'y kanyang pinaglilingkuran. Yung simpleng hiling na ako'y lingunin, na ako'y kawayan, ito'y kanyang tugon, ang kanyang paglilingkod sa akin. Kaya nga, para sa mga kapatid kong nagpanibago, nagpanariwa ng kanilang commitment sa paglilingkod sa simbahan, dalangin ko na kayo rin ay makita ninyo na kayo pinaglilingkuran ng Panginoon. Hindi po kayo naglilingkod sa Panginoon unang-una. Kayo'y pinaglilingkuran ng Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo pinaglilingkuran ng Panginoon, ano yung ating ugnayan sa Kanya? Wala po. Kami nagkaroon ng ugnayan dahil ako'y kanyang pinaglingkuran. Kayo'y nandito dahil unang-una kayo pinaglingkuran ni Kristong Hari. Hari na sa halip na mambuli, ipahiya yung mga tao, sa yung hari na itinataas at ang kanyang priority ay yung mga tao. Ito'y malinaw na sinabi ng ating mahal na Inang Maria, "The Lord has done great things for me."
kahit ang ating mahal na Inang Maria, siya mismo ang nagsasabi, dakilang bagay ang ginawa sa akin ng Panginoon. Mga kapwa lingkod sa parokya, nawa makita po natin ang dakilang gawa ni Kristong Hari sa ating buhay. Kaya nga po, ang pag-ibig ni Kristong Hari ay totoo. Ito po yung napatunayan ko sa loob ng 10 taon ng aking pagkapari. Ang pag-ibig ni Kristong Hari ay totoo. Ito'y walang halong biro, kaya sana paniwalaan mo. Kahit minsan, dahil sa ating kahinaan, paningin natin ito'y lumalabo. Subalit patuloy pa rin itong nagniningning para sa iyo, sapagkat itinatangi mo, itanggi mo man ito, si Kristong Hari patuloy na tinitibok sa kanyang puso, ikaw, ako, at tayo. Kaya nga po mga kapatid sa pananampalataya, sa katahimikan ng ating puso, sa kaibuturan ng ating puso, damahin po natin, paano po ba tayo naging tapat at mabuti kay Kristong Hari? Sa ating mga simpleng dasal, sa ating mga simpleng kahilingan, sa ating mga pira-pirasong dasal at kahilingan, ang kanyang tugon ay buo-buong tinapay at pagpapala ang ating tinatanggap. Katulad ng biyayang aking natanggap sa bawat pagpira-piraso ng kanyang katawan para ibahagi sa kanyang pamayanan, sa kanyang bayan, ito'y nagpapakita ng kanyang katapatan na siya'y patuloy na naglilingkod sa atin. Na siya'y patuloy na naglilingkod sa atin. Kaya nga po, sabi nga sa isang kanta, 10 taon na, subalit patuloy kong hahanapin ang kahulugan ng pag-ibig at habang buhay na mag-iisa. Patuloy kong hahanapin kahulugan ng pag-ibig at habang buhay mag-iisa. Subalit ang ganda ng kanyang tugon. Habang buhay mag-iisa, subalit tayong dalawa magkasama sa isang panaginip at habang buhay na mag-iisa. Mga kapatid sa pananampalataya, sa gitna ng maraming kahinaan, si Kristong Hari ng habag at awa ang siyang nagpupuno upang ganap tayong makapaglingkod sa Kanya. Sa huling araw at sa ating pagharap kay Kristong Hari, simple lang naman ang kanyang tugon. Yan ang kanyang itatanong sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Ako ba'y iyong pinakain? Ako ba'y iyong pinainom? Ako ba'y iyong binigyan ng damit? Ako ba'y iyong dinalaw habang ako'y nagkasakit? Ako ba'y iyong dinalaw habang ako'y nakabilanggo? Ano man ng ating ginagawa sa ating mga maliliit at hamak na kapatid, ito'y ginagawa natin sa Panginoon. Hanapin natin, patuloy nating hanapin ang kahulugan ng pag-ibig. Minsan sa buhay, pakiramdam natin tayo nag-iisa. Subalit sinasabi sa atin ni Kristong Hari, buksan mo ang iyong puso sapagkat tayong dalawa ang magkasama habang buhay sa isang panaginip. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi tayong nanganganib na magkulang sa paglilingkod sa Panginoon sa ating mga kapatid, sapagkat pananagutan natin kay Kristo ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Kristong aming Hari, dinggin mo ang aming panalangin. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa lahat ng mananampalataya, nawa paghanda nilang mabuti ang huling paghuhukom at mga implikasyon ng pagkakatawang tao ni Jesus. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa Santo Papa at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa ang kanilang halimbawa ng pagkakumbaba, paglilingkod sa mga nangangailangan ay tularan ng lahat ng mga mabuting kalooban. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga guro, doktor, nurse at mga social worker, nawa ang kanilang paglilingkod sa mga estudyante, may sakit at mga dukha ay umalinsunod sa diwa ng pananampalataya. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga dukha, api at naghihirap, nawa makalasap sila ng kanilang Diyos sa pamamagitan ng pagkakagawa ng kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa ating lahat, sa huling paghuhukom, nawa marinig natin ang paanyaya ni Jesus na nagpapatuloy sa ating kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Panginoong Hesus, malimit kaming magkulang, magmahal at maglingkod sa iyo sa aming kapwa. Patawarin at pagpalain mo nawa kaming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pag-ibig para sa lahat. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. At inaking lupa
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian, sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kaalarawan. Ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwa ng lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inaalok ang iyong tipan. At sa pamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya nung dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila ay lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa upang kanyang sundin ang loob mo. Nagpakasakit siya hanggang sa mamatay.
Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay, upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimulan ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito, upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito na Kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, nung dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, Kanyang ipinakita na mahal niya ang Kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang Kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunitan namin ang pagkamatay ni Kristo, ang Kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang Kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng Kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang Kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan, sa iyong kagandahang loob. Marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan, ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinagtutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco
ang aming obispong si Roberto, ang tanang mga obispo at buong kaparian at mga relihiyoso, ang lahat ng narito ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng taong pawang tapat at wagas sa paghahanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, lubin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa amin ay kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at siya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit mapagpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagkapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, ang ating Advent Recollection ngayong taon ay gaganapin sa November 27, Lunes. Bukas na po ito, alas 6 ng gabi. Ang tema ng ating recollection ay Our Story, God's Own Story, na pangungunahan ni Reverend Father Manuling Francisco ng Kapisanan ni Jesus. Inaanyayahan ng lahat ng parokyano at kanilang pamilya na dumalo. Inaasahan din ang mga laikong lingkod na dumalo bilang bahagi ng papanibago ng inyong pangako ng paglilingkod sa parokya. Ikatlo, ipagdiriwang natin sa December 8 ang Feast of the Immaculate Conception at ikalawang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating parokya. Magsisimula ang nobena susunod na Martes, November 9 hanggang December 7 sa alas 6 ng umaga ng mga misa. Kaugnay nito ay ilulunsad natin ang ating fundraising project na 8,000 Roses for Mama Mary para sa nalalapit na renovation ng ating convent, Gallery of Saints at Formation Center. Ikaapat, sa December 3 ang unang linggo ng Adbyento. Kaugnay nito, inaanyayahan ng mga pamilya na magdala ng kanilang mga Advent wreath upang mabasbasan sa lahat ng misa mula sa anticipated Mass ng Sabado, December 2, at lahat ng misa sa araw ng Linggo, December 3. Mamamahagi rin ang simbahan ng kopya ng gabay sa rito sa pagsisindi ng kandila ng Advent wreath para sa inyong mga tahanan. Ikalima, sa darating na December 6 ay bibisita sa atin ng Our Lady of Peace and Good Voyage, Birhen ng Antipolo. Mananatili sa atin ang patrona hanggang sa December 10 para sa detalyadong mga kaganapan mangyaring sumangguni sa ating SLRP Facebook page. Panghuli, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli, bibigyan ko pong diin ang aming paanyaya para sa gaganaping Advent Recollection bukas ng gabi. Welcome po ito. Ito'y para sa lahat ng pamilya, mag-anak, na magnilay ngayong panahon ng Adbyento. Kalawa, ang aking personal na pasasalamat po sa inyo, po, sa parokya ng San Lorenzo, sa Barangay Kulyat, Nanay Bibang, at sa mga kasamang kagawad, sa inyong pagbati at panalangin para sa akin. Salamat po sa inyong pagmamahal. Katulad po nung sinabi ko po nung misa ko nung isang linggo sa alas 8 na kalakip ng inyong pagmamahal kapag kami ay nagdiwang ng anibersaryo, kayo po ay may ibinibigay sa amin. Apo. Yun po ay nagagamit po para sa charity, no? Medical assistance, educational assistance ng parokya. Nabanggit ko po nung nakarang linggo, kung kayo po yung may ibibigay sa akin, yun po ay ilalagay ko po
para sa pondo ng tutorial. Ano po? Kasi yung iba po doon ay wala pong pananghalian. No? Wala pong pananghalian yung mga bata. Kaya po, as of today, ako po'y nakatanggap ng 21,000. 21,000 po. Yun po ay ibibigay ko. Saan si Kuya Peter? Kuya Peter, sa finance. No? Di ko alam kung may magbibigay pa, kung madadagdagan pa yun. Para po yun sa pondo ng tutorial. Ano man po yung pangangailangan ng mga bata dahil dumadami po yung mga nasa tutorial po natin ngayon. Mas maganda po mayroong separate, hiwalay na pondo yung tutorial, lalo na yung sa kanilang pagkain. No? Para hindi po magulo yung record ni Ate Heidi sa feeding. No po? Gustuhin man nating isama sila sa feeding, pero dumadami sila. No po? Dumadami yung nag-attend ng tutorial. So maraming salamat po sa inyong tulong, sa inyong panalangin para sa amin, sa inyong suporta lagi sa mga gawain sa parokya. No po, mayroon po tayong pinapakain dito na 265 Monday to Saturday at mayroon pong scholars na 50, 70. 65 po ngayon. No po. At ilan yung nasa tutorial, Ate Heidi? Ate Bim, dumadami din sila. Opo. So salamat po sa mga parokyano na naglalaan ng oras na magturo, mathematics, English, science. Yung ibang gustong magturo sa mga bata, welcome po. Welcome po kayo. So maraming salamat. Rest assured po ng aking prayers po para sa inyo. Tayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalin ang banal na misa, humayo kayo at ibahagi ang pagmamahal ni Kristong Hari. Salamat sa Diyos.